Magandang umaga po. Okay, para po sa ating Sunday School, no? Kayo mga nandiyan po sa bahay, saan man, no? Maganda kung magsama-sama po tayo dito. So, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa pagrespeto, no? So mamaya po, pagkatapos po natin Sunday School, meron po tayong worship service. Ito po. Mamaya ay mga 11 o'clock po ang message noon. Po. Okay, pagka po Sunday, inimbita namin kayo dito for meeting Wednesday. At kung gusto niyo po ng Bible study sa inyong bahay, o meron kayong papapray over, po, yan po, pwede po natin puntahan yan. House blessing, diba? Mga ganon. At kung meron naman pong nangailangan ng service para po sa necrological po, sa patay, pupunta rin po tayo doon. Okay. So, ang ating pong pag-aaralan ay yung tinatawag na pagrespeto. Yan. Respeto. Respeto sa iba. Madalas, kahit hindi natin sila kapaniniwala, ay irespeto pa rin natin sila. Pagkat sila rin naman po ay human being, sabi nga. Mga taong katulad din naman natin sila. Nakakamali. Biglang umulan. Nakalimit na naman ang aming bubong. Di bale, lalakasan na lang po natin, no? Para naman kahit paano yung ingin ng bubong maano siya, overcome natin. Kaya tayo po manalangin muna. Panginoon Diyos, salamat po sa ang biyaya. Pagpalain niyo po ang aming Sunday School sa umagang po sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Bagamat ang bubong po ay maingay, pero dito po sa Matthew 7:12, therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophet. So how do we want others to treat us? Sabi nga, gaano mo kagusto o ano bang gusto mong gawin sa iyo ng tao na pagtrato? Yan, no? Anong trato ang hinahanap mo sa ibang tao para sa iyo? So, gusto mo bang itrato ka bilang isang human being o isang something na creature? Diba? So, tayo, gusto natin na igalang tayo ng tao, ng kapwa natin bilang tao, di ba? At kumisan, gusto natin igalang tayo ng tao sang-ayon sa ating titulo. Pero madalas, tayo mismo hindi natin ginagalang ang tao. Ganun eh. So, kung ano yung kanyang titulo, mas maganda igalang mo siya doon kahit hindi ka naniniwala. Sabi nga na isang ateista, sabi ng isang pastor, di ba ateista ka? Oh, ba't nandito ka tuwing linggo? Tuwing meron kami service, nandito ka, umaattend ka. Hindi ka naman naniniwala sa Diyos. Sabi niya, kasi ngayon lang ako nakakita ng tao na naniniwala siya sa kanyang sinasabi. Ikaw yun. Ayan, nandito ako dahil naniniwala ka sa sinasabi mo, kaya nakikinig ako sa iyo. Ano palang ganun tao, na? Oh. Kaya, ateista siya, pero umate siya ng church. At nire-respeto niya yung tao na nagsasalita, bagamat hindi siya naniniwala sa Diyos na pinapangaral ng pastor, pero naniniwala yung pastor sa kanyang pinapangaral, kaya yung ateista umaattend. Ganda rin, no? So, sabi nga rito, ano man gusto nyo na gawin sa'yo, ay ganun din man ang gagawin mo sa kanila. Yan sabi ng Matthew 7:12. Kaya paano, how do we respect or show respect for others? Paano natin i-respeto ang iba? Sabi nga,
sa Titus 3:2, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Yan na. Sabi doon, to speak evil of no man. Huwag kang magsasalita ng masama kahit kanino. Mga ano di ba? From head to foot, titignan ka ng tao. Then pipintasan ka from head to foot. Hindi ba masama yun? Maninintas ka na ang tao. Para bagang ikaw wala kang kapintasan, perfecto kang tao. Baga eh. Yan sabi ng Bible, huwag kayong magsalita ng masama kanino man. Kanino man. Kaya lahat ng tao, sabi niya, ang ating pananalita ay magkaroon ng lasang asin. Diba, sabi ng Bible, maglasang asin ang inyong mga pananalita. Yung asin, ano ba ang trabaho ng asin? Preservative. Nape-preserve ang mga tao pag nagsasalita ka. Na-encourage silang mabuhay ng maayos, maganda. Okay? Yan eh. So, sabi rito, sabi niya, no? Huwag magsalita. To be no brawler. Salitang brawler. Yung bang nagsasalita ka ng bagagaspang. Mga salitang ang hirap tanggapin, ang hirap lunukin, di ba? Ang hirap pakinggan. Minsan, kahit totoo, hanggat maaari, i-focus mo na lang dun sa ibang bagay na kung anong maganda meron sa kanya. Ngayon, kung talagang gusto mong malaman niya kung anong problema niya, so gawin, sabi nga ng isang tao, dahil mabaho ang kilikili, hindi niya masabi, nahihiya siya. So ang ginawa niya, sinama niya sa, sabi niya, sama ka sa akin, bumibili ako ng gamit ko eh. Sige, sinabahan naman siya. At doon sa store na pinuntahan nila, so, namili siya ng mga, kung ano yung binibili niya sa sarili niya, binibili niya doon sa tao na sinama niya. So, amoy putok nga eh. So, bumili siya ng deodorant, sabi niya, tigisa tayo. O, diba? Tigisa tayo. Ibig sabihin, pero merong isang tao, binili siya ng deodorant na spray, pinang-spray sa bibig, pabango. Meron nga kami kasama eh, na pagkabalan niyang pangkili-kili, yung yung ang tawag doon, tear gas. Ay, grabe. Sabi namin, buigot ka no. Parang may nagpasabog ng tear gas. Ay, tumatakbo na siya, Kasama namin, no? Hindi ko nabagitin ng pangalan, baka kilala niyo. Grabe. Akala doon niya, pabango. Pinangkili-kili niya. Pamaya-maya, sabi niya, ang hapdi. Tsaka, ang sakit sa mata. Tirgas. Kasi may tirgas kami nung araw doon sa garay. Diba? Ganun eh. Kung hindi mo masabi, sabi nga, sabihin mo sa gawa. Yan. Diba? Sa gawa. Yun naman isa, mabaho ang bibig. So, ang ginawa niya, ganun din. Sinama niya sa namamili at bumili siya ng toothbrush niya, bumili rin siya ng toothbrush yung kasama niya. Bumili siya ng toothpaste niya, bumili rin siya ng toothpaste para sa diabetes. Alam niya na yun. Sabihin, at least alam niya na. Kailangan niya pala mag-toothbrush para yung kanyang bibig ay bumango. Diba? So, sabi nga, no brawler but gentle. Gentle, banayad. Diba? Madali kang kausapin, madali kang lapitan, madali kang hanapin. Yan. Showing all meekness unto all men. Nagpapakita ka ng lahat ng kaamuan. Ultimo, ang mabangis na hayop pagka maamo, nilalapitan. Pero yung maamo, pagka laging nakaangil, ayaw lapitan. Ang amo ng mukha, pero pagka lalapitan mo,
Di ba? Hindi ka nalalapit. Pero kapag ka mabangis, alam mo mabangis, pero hindi kumikibo, napakatahimik, ha? Humingiti pa. Di ba? Abay, masarap lapitan niya, mukhang maamo naman, mukhang okay naman siya, di ba? Oh, yung leon nga napapaamo di ba? Leon. The king of the jungle. Kinatatakutan, pero napapaamo. So showing meekness, sabi yan, unto all men. Kaya, kailangan po nating ipakita ang ating respeto. Be courteous, sabi nga, letter A, number 1. Be courteous to everyone. Maging courteous tayo. Ano ba yung courteous? Yan ko lang po. Yan. Okay, greet others with a smile. Sabi nga, yung daw ngiti ay kurbang guhit na nagtutuwid ng buhay ng mga taong nakakasalamuha mo. Yan, di ba? Kurbang guhit na nagtutuwid ng buhay ng mga taong nakakasalamuha mo. Pagka lagi kang nakasimangot, lagi kang normal. Hindi kang humingiti. O kaya, lagi kang nakasimangot, sabi ng mga nag-aaral, para ka sumimangot, kailangan mo daw ng nasa 85% ng iyong muscles ay pagaganahin mo. Kaya nangyayari, mabilis kang tumanda. Dahil nasa 85% and above o 90% ng iyong muscle ay nagagamit mo to frown. Pero para kang umiti, ay nasa 15% lang ng iyong muscle ang ginagamit mo para ngumiti, kaya hindi napapagod ang iyong muscle. Kaya kahit matanda na, bata pang tingnan. Bakit? Kasi nga hindi pagod. Lagi ang muscle mo sa mukha, hindi no overwork. Kaya maganda, use smile. Sabi nga use smile. To make one's life become straight. Yan. Gamitin mo ang ngiti para tumuwid ang buhay ng ibang tao. Kapag nginitian mo daw yung tao, ngingitian ka. Pero kapag sinamungutan mo, alam nga namang ngingitian ka. Di ba? Gusto mong ngitian ka ng tao, ngitian mo sila. Sabi nga, kung gusto mong, if you want the world to smile at you, so smile. Give smile to the world. Yan, magbigay ka ng ngiti sa mundo at ngingitian ka ng mundo. Ayan, ay gano'n Sabi nga, greet others with a smile. Yan. Ngingitian lang natin. Ngingiti ka lang Nakakabata na sa yung mukha. Pagkatapos, yung tao na tinignan mo, matututo rin ngumiti. Kung hindi siya marunong ngumiti, matututunan niyang ngumiti. Di ba? Baka naghahanap lang siya ng taong ngingitian siya para naman siya ay ngumiti rin. Lahat na nakikita niya, seryoso. Di ba? Lahat na nakikita niya, nakasimangot. Kaya ang dami na pong matandang bata ngayon. Batang matanda. Bakit? Hindi na nila alam gamitin ang smile, yung pagngiti, paano proper use of smile. Kaya sabi nung isa, ngiting aso ko naman di ba? Ngiting aso. Di ba pagkamalang kang ngiting aso, at least ngumingiti ka. Hindi kang ngumingiti, sumisimangot ka pa. At least ngumingiti ka kahit sabihin lang ngiting aso ka. Okay na yun, di ba? Okay, ayun address them properly by their names and titles. Sabi sa inyo kanina din. Kaya sa aming school nung araw dito sa Garay, hindi tinatawag ang estudyante o ang teacher sa kanyang pangalan, sa kanyang apelyido. Ba?
Sir Bueno. May ganun ba? May ganun. Tatawagin mo ang kanyang pangalan according to his title or names, di ba? Mr. Bueno, may ganun, no? Pastor, may ganun. Ano ba yung title niyan? Wag mong hahanapin ang kanyang palayaw. Baka mamaya ang palayaw niyan napaka magwalayan, no? Yung kanyang pangalan, yung kanyang title, yung kanyang surname, no? Do not interrupt when someone is having a conversation. Yan. Do not speak evil to no man. Sabi nga, no? Sabi ng Proverbs 18:24. Wala na akong time, no? A man that hath friends must shew himself friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother. Alam natin yan, ang Panginoong Hesus yan, eh. Pero yung daw taong may kaibigan, ay dapat marunong siyang makipagkaibigan. May kaibigan nga tapos di mo alam paano makipagkaibigan. Iwanan ka niyan. Sa araw, ikaw na lang mag-isa matitira sa mundo. Kaya yung kasabihan, no man is an island. Hindi ka pwedeng mabuhay na ikaw lang. You need someone. You need someone. So, ikaw ay gusto mong makipagkaibigan, gusto mo ng kaibigan, so makipagkaibigan ka. Sabi ng isang tao, tagal-tagal ko na rito. Mga ilang taon na ako nandito. Wala man lang ako kaibigan kahit isa. Sabi nung kanyang kinausap, bakit? Ikaw ba lumabas na para maghanap ng kaibigan? Hindi pa. Kasi nga walang gusto makipagkaibigan sa akin eh. Bakit naghahanap ka ng tao makikipagkaibigan sa iyo? Ba't di ka ang lumabas at maghanap ka ng kaibigan? Okay, after 1 week, sabi ng tao, ba't masaya ka? Lahat ng tao rito kaibigan ko na. Bakit? Di ba sabi mo lumabas ako at maghanap ng kaibigan? Yan, lahat sila, pinuntahan ko, isa-isa. Nag-house to house ako, nakipagkilala ako, nakipagkaibigan ako. Kaya lahat ng tao rito kaibigan ko na. Di ba, ganda na. Be friendly, sabi nga na. Must show himself friendly. Okay, Galatians 6:10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, all men, dapat sa lahat ng tao, no? Respect all men. Yeah, At kailangan po natin silang be courteous to them. Huwag tayong maging mapait sa kanila. Maging magalang, diba? Maging maginoo, sabi niya eh. Courteous. Pagiging maginoo, pagiging magalang. Pagiging, para tayo naman ay kagiliwan ng tao. Pangalawa, sabi ng Romans 12:10, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. No? Sinabi diyan, love one another. Sabi nga, love and honor one another. Okay? Sabi nga, give a sincere compliment. Magbigay tayo ng totoo, huwag tayo ng bobola. Malalaman naman tayo kung nang bobola ka lang eh. Lalabas at lalabas din ang totoo. So, sabihin mo yung totoo ng maayos, maganda, di ba? Sabi nga ay yung open rebuke is better than secret love. May mga panahon kailangan mong sabihan ng tao kahit masasaktan siya, at least alam niya na sinabi mo yon kasi ayaw mo siyang mapahamak. Okay? Kaya, love one another. Sabi ng John 13:34 and 35, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. So, let's
love and respect, honor one another. Be patient and understanding. Maging pasensyoso ka at maunawain. Hindi ikaw lagi inuunawa. Ikaw, gusto mo ikaw lang lagi inuunawa eh. Unawain mo naman ang tao. Unawain mo naman sila. Bakit ganon? Diba? Kung inuunawa mo sila, inuunawa ka nila, walang problema. Eh, gusto mo, ikaw na lang lagi inuunawa eh. Kasi, nagiging self-centered ka. Self-centered. Ikaw lang, ako lang, unawain ninyo. Mali yun. Paano naman sila? Hindi ba nila kailangang unawain din sila? So, unawain mo ang kalalagayan nila. Ba't ganon? At unawain naman ang kalalagayan mo, bakit ganyan? At pag nagkaunawaan kayo, magkakaroon kayo ng good harmony. Di ba? So at least nalalaman mo, kaya nga sabi ng Bible, provoke one another in love. Diba? Sa Hebrews chapter 10 verse 25. Paano yun? Kung tayo nagkakaroon ng face-to-face fellowship. Especially. Yun yun. So, sabi ng Bible, Galatians 6:1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, kung may mga taong nagkamali, so, continue loving them and honor them. At tignan naman natin ang sarili natin, baka mamaya tayo naman ang mga ilangan. Tayo yung bumagsak, kailangan natin ng kanilang pagkalinga. Sabi ko nga, doon sa mga nakabilanggo, hindi porke nabilanggo ka, kayo na yung pinakamasama. Kayo lang yung nahuli. Pero kahit na kayo nandyan, mahal pa rin kayo ng Diyos. Diba? At gusto pa rin namin kayo makitang nasa laya, kasama ang iyong family, at nabubuhay ng according to the will and word of God. Kaya yung mga nasa bilanggo, we encourage them to live a good life, a godly life, no? A life that is well-pleasing to God and to others. Sabagat di naman mananatili sa kulungan lahat yan eh. May mga lalaya dyan, mayroong iba na doon na namamatay. At least, kahit paano, nakita nila na hindi lahat ng taong nasa labas against sa kanila or ayaw sa kanila. May mga tao pa rin na nangangarap na sila'y makalaya at makapagbagong buhay. So tayo yon, mga Kristiyano, na yung mga nasa bilangguan, isang araw, mabuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Okay, serve one another in love, sabi nga. Galatians 5:13, yung panghuli, no? Yung letter B ay love and honor one another. Yung letter A, be courteous to everyone. At yung letter C, serve one another in love. Sabi nga, treat each other fairly. Yon. Galatians 5:13, for brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by the love serve one another. So, let's serve one another. Naglilingkod kami sa inyo bilang pastor na magitan ng salita ng Diyos. So, maglingkod naman kayo sa amin sa magitan ng mga carnal things. Sinabi ni Pablo yan eh, di ba? Pinapakain namin kayo ng mga spiritual things. We fed you with spiritual things. So, kailangan naman din naman pakainin nyo kami ng mga carnal things. Ha? Kailangan ba ni pastor ng sasakyan? Opo. Nangangarap nga ako magkaroon ng kotse itong taon na ito eh. Di ba? Gusto ko kasing magamit, kaysa motor, ang gagamitin na anak ko sa pagpasok, kay San Jose del Monte, delikado dyan, kotse na lang. Di ba? Yan. Itong anak kong si Jewel, graduate na ng teacher. So, gusto ko nakakotse na lang din sila. Kasi pag umuulan, papasok yan. Pag magtuturo, kung nakakotse yan, kahit bumabagyo, makakarating sa school yan. Bakit? Mas safe ang kotse kaysa sa motor. Diba?
Oh. Kaya, sabi ni Pablo, pinapakain ko kayo ng mga spiritual. Pakainin naman nyo kami ng mga carnal things na meron kayo. Yan, nabubulok yung mga pagkain nyo dyan sa ret ninyo. Nasa ret na, nabubulok pa. Ha? Hindi man lang nyo maipatikim sa pastor ninyo. Pastor, tikman mo naman itong aming, yan di ba? Dapat, kayo mga members, magkaroon kayo ng, at least, once a month man lang, invite nyo yung pastor nyo sa church, sa bahay nyo, para mananghali ang kasama nyo. Kaya maghapunan kasama nyo. Oh. Hindi kung ang pastor ay mayroong 10 membro once a month sa isang bahay. Aba, sa isang linggo kay ganito, isang linggo kay ganito, isang linggo kay ganito. Baka hindi na, baka si pastor hindi nakakain sa bahay nila. Bakit? Darating ang panahon, hindi na kumakain sa bahay nila. Bakit? Pagka ang member ng church ay lagpas na ng 10, na Lunes nakiganito, Martes nakiganito, Merkules nakiganito. Oh, kami pastor, paglinggo naman sa amin naman. Meron naman kaming fellowship na kami lang. Diba? Magugutom ba yung pastor? Ba't nagugutom mga pastor? At nagre-resign ang iba, nagtatrabaho na lang. Nawawalan tuloy tayo ng manggagawa. Kasi, bihira kayo. Ang pastor nyo, pakain ng salita ng Diyos sa inyo. Pagkatapos ang pastor nyo, hindi nyo man lang ma-invite, kumain sa inyo, saluhan kayo sa inyong tanghalian. O kaya, sa almusal man lang ninyo. O huwag ng tanghalian, huwag ng almusal, huwag ng hapunan, merienda na lang. Kaya maraming pastor 1-2 beses lang kumain sa isang araw. Walang merienda yon. Pastor, marami ng pastor na mayaman na. Oo nga. Marami na. Okay, pero marami pa rin pastor na hirap sa buhay. Kung ang pastor ninyo, tingnan nyo, bisitahin nyo yung bahay ng pastor ninyo. Yung bang bahay ng pastor namin, pagka bumabag yun, nakakatulog ba? Baka sabi nga, nung sa Palasyong Pawid, sabi Pastor Danny, umuulan dyan, pagka tag-ulan lang. Pagka naman tag-araw, wala namang uulan dyan Parang dito na namin dyan, tumutulo pag umuulan. Pag umuulan lang naman. So mga kapatid, yung pastor ninyo, pinapakain kayo na spiritual, pakainin nyo naman siya ng mga material things. No? Ganun yung mga kailangan niya, pinagpe-pray kayo na magkaroon kayo ng sasakyan, bihira. Hindi man lang nyo narigaluhan ng bisikleta, pastor ninyo. Nagkasasakyan kayo, hindi nyo man lang maipasyal ng pastor ninyo. Kayo lang ang namamasyal kung saan. Pastor ninyo lagi lang naglalakad. Tricycle, Volkswagen. Ano man lang, pastor, pwede ba ihatid kita sa pupuntahan mo, susunduin na rin kita. Ganun ba? Okay. Sabi ng 1 Thessalonians 1:3, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Ganun din sinabi sa Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and to minister. So, serve one another in love. Mahal nyo yung gawain ng Panginoon, bakit nyo hinahayaang nagdurusa ang gawain ng Panginoon? So, mag-anniversary tayo sa linggo. Sa linggo na po yan, Dapat nandun kayo. Moral support sa pastor ninyo. Pagka pinatawag yung pastor nyo, pinupuntahan kayo kahit sa hospital. Kahit malayo. Pero pagka pastor nyo na nagtatawag, parang kailangan pang lumuhod ang pastor ninyo para lang kayo pumunta. No? Unfair, di ba? Pero alam niyo, mga pastor, sanay na dyan. Yan yung buhay ng pastor, di ba? Okay? So, kaya respect, no? How you show respect to your pastor.
pag nangangailangan sa inyo ay hindi kayo lumulutang. Pero pag kayo nangangailangan at di lumutang ang pastor nyo kung ano-ano sinasabi nyo. Wag lang na itulong si pastor kung ano-ano sinasabi nyo. Dapat be fair sa pastor ninyo. So, pinagpe-pray kayo ng pastor ninyo. So, pray niyo pastor ninyo. Pinapakain kayo ng pastor ninyo ng salita ng Diyos. So, pakainin niyo ng pastor ninyo ng material things. No? Kung ano kailangan niya, alamin ninyo. Siyempre, nangihingi ba yung pastor sa member? Hindi. Pero ngayon, sasanayin ko na sarili ko. Manghihingi ako sa inyo, mga member. Bakit? Kapag sabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay. Diba? Mapalad. At tatanggap ka ng siksik, liglig, umaapaw. Kanino? Sa Panginoon. Sa pastor, hindi. Hindi ka tatanggap sa pastor. Wala nga pera, pastor Kaya nga, pastor mo manghihingi sa inyo ngayon. Kaya pag naghingi, pastor ninyo, that's your privilege to God. That's your opportunity to be blessed by God. Ngayon, mas the best, huwag nyo nang hintay manghingi pastor nyo. Alamin nyo na kung ano kailangan ng pastor nyo at anong gusto ng pastor ninyo, then bigay ninyo. At alam ng Diyos ang puso ninyo at pagpapalain kayo. Okay, tayo po tapos na po ang ating Sunday School. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa aming nalalabing oras pa, sa aming worship. Maluwalhati po kayo sa pangalan po ng Panginoon sa sanayan. Okay.